Guys, magandang araw sa inyong lahat and welcome ulit dito sa ating YouTube channel na Logis CCU Academy. So, let me introduce to you isa sa mga tumulong sa atin na bloodline para masungkit ang kampyonato sa World Slasher Cup So, yung siyam na mga manok na yon is Bruce Barnett sweater from our own breed ang isa sa mga pinaka-greatest contributing factor nun is hatch and as you can see andito sa paligid ko ito yung isang klaseng hatch na talagang nag-mix sila and bumagay sa Bruce Barnett sweater natin kasi nga as I was saying before since 2 years ago na talagang ang mga Bruce Barnett ko as pure binilid ko sila specifically for flight. So since for flight, single dimensional fighter sila, malakas lang sila bumangga, kulang sila. Hindi sila sobrang galing. Pero pumipita sa taas, matulis kumaa. Now, sabi ko, kailangan kong maragdagan ito ng power, kailangan kong medyo mapahaba ng konti ang paa nila para ma-maximize ang reach, and kailangan ng habang. So, nag-research ako, and then I found out na yung mga blue face hatches pala, sila yung mga hatch na hindi tumatawid. So kung mapansin mo sa mga blue face hatches, sila ang mga hatch na vertical, matalino, vertical. Salto-salto lang, hindi sila tumatawid. Pag ganun, hindi sila nagtatawid sa baba. Although may daan din sila, may tawid, pero bihira. So sabi ko, babagay sila sa mga Bruce Barnett sweater natin kasi pareho silang high flyer. So for some reason, ineksperimentohan ko, and then yun nga, I found out na talagang bagay sila. So, kumbaga, mataas ang winning percentage sa atin. So, pero bukod dun sa process na yun, tinesting ko muna sa pure. So, I think for 1 year or 2 years na nag-breed ako ng mga pure fish na import natin. Pag-breed ko sa kanila as pure, nagpanalo. So, may itong mga tatay dito na dito. Ang tatay nito is si Verdugo. So, si Verdugo is our 3 times winner na pure na blue face hatch. So, doon ko nakita, sabi ko ay pwede pala nilang manalo as pure. They are very game, pwede sa stag, pwede sa cock, and most importantly, maganda mag-cut. So, doon ako nag-decide na mag-breed ng blue face hatch or mag-introduce ng blue face hatch sa mga Bruce Barnett. So, ito na nga sila, fast forward, nakapaggawa na ako ng mga fowl. So, ang mga blue face natin, mostly they are dark, minsan lumalabas na light, pero 100% straight comb, 100% straight comb. So ngayon, I'm very proud sa harvest natin and pinipili ko na sila ngayon para maipasok ko sa breeding pen. So ayan, tingnan natin. Ito. So ito, batang-bata Batang-bata ito. So, just born. So, 6 months old lang itong mga to. Ayan, baliktad ang pakpak na isa. So, yung nilabas na sa World Slasher Cup na isa, baliktad din ang pakpak. So, tinatawag kong baliktad. So, lumalabas sila sa Bruce Barnett, lumalabas din sa blue face. So, itong blue face, 100% straight comb. Dark legs. Yung katawan nila, hindi na sila yung luma na hatch na malapad ang balakang na may kanto ang balakang. Ito, mabibilis na sila, medyo slim na sila, medyo slim na. Katamtama lang ang katawan, hindi sila bulky. Malambot ang katawan, hindi sila yung katulad ng mga hatch na pangdurugan talaga ang katawan. So ako, I see to it na yung selection ko, ang katawan para maluwag ang maibato nila. So, ayan. So vertical din itong blue. So itong hawak ko na to, anak pala to ng original na imported na blue face. So I have this very old na, siguro mga 5 years old, 6 years old na blue face hatch na pinadala sa akin ni Sir Albert Madlambayan na imported. Binread ko sila over sa mga local na blue face. Ito ang labas, So this is my seed fowl for this season. So anak ito ng original na imported. So yung original na imported natin, siya ang tatay ni Verdugo. So yung imported na broodcock na yon, I think 5 ang anak na puro sa akin. Ang isa 3 times winner, ang isa 2 times winner, ang tatlo tigo 1 time winner. So puro sila, although hindi sila
sobrang kagandahan ng manok. But who cares? Yung importante yung palo nila, yung genetic contribution nila sa mga crosses natin. Ayan. So, medium station lang sila. Pwedeng pang stag at pwede rin pang cock, ano? Kasi pag na-cross natin to, tumatangkad naman, lumalaki naman. Ayan. Ayan. So, itong isa, one of my favorite, ano? So, anak ng Verdugo. Ayan. Ang tapang ng muka. Ang tapang ng muka na blue face hatch. So, anak ni Verdugo na 3 times winner natin. Ayan. So, yun ang characteristics na gustong-gusto ko sa kanila, ano? Dahil nga, high flyer sila, vertical, and very deep game. Very deep game. Dead game sila. So, may mga laban ako na talagang naunahan na sila, bagsak na, dapa na sila, gapang na. First minute ng laban, bagsak na kagad sila. And then, nagagawa pang tumabla up to 10 minutes kahit na buhay na lang yung ulo nila. Yung katawan, hindi na makakilos, tumutuka pa rin. So, ganun sila katapang. Ganun sila katapang sa manok. Pero sa tao, mabait sila. Hindi sila man fighter na manok. Kaya, I really love them. I really love them. Ayan. So, dito sa pagpili ko, ano, iniisa-isa ko sila at this age. Ayan, tingnan natin. So, kung makikita nyo, uniform sila, straight comb, dark red. Talagang nakakatuwa. So, ito yung mga gagawin kong seed fowls and brood stag this coming stag season na naman na susunod. Ano? Pero ngayon, marami kasalang na off-season breeding kasi ako nagpo-focus kasi we will be producing more para sa mga parating na cock season. Magpapagulang tayo ng marami dahil nga yung combination ng mga Bruce Barnett over Blue Face hatch natin, I think 5 piraso o 6 na piraso sa siyam na manok ang nanalo na may Blue Face. At dito rin nanggaling ang Airwolf natin, ano? Dito rin nanggaling ang mga Airwolf sweater natin. So yung mga Airwolf natin may konting dugo ng Blue Face. May konting dugo ng Blue Face. So very distinctive ang karakter niya. Malakas bumangga, may bagsak. So ganun natin nabuo ang mga Airwolf natin. Ayan. So ito naman, a little bit lighter. So anak din ito ni Verdugo. Anak din ito ni Verdugo. A little bit lighter siya, na blue face. Tapos makakapal bumuntot, mahaba buntot at 7 months talagang akala mo, kak na sila, ano? So isa ito sa mga makikita mo kung physical indication na inbred ang manok and talagang authentic siya. Ayan. So, ito yung mga kandidato ko for breeding this season. Maganda ang paa. O, hanggang likod puma. So, ibig sabihin talagang malambot ang paa niya, malambot ang singit. Ano? Malambot, oh. Tapos talaga maluwag, oh. Maluwag na maluwag. Maluwag na maluwag. So, kaya nagko-complement sila sa mga Bruce Barnett sweaters natin. Kasi talagang kayang-kaya nila i-manipulate ang katawan nila ng paa o kumilos man, mag-sidestep, kayang-kaya, ano, kasi hindi tight ang body. Ayan, so isa pa ito sa nakasalang natin, ano. I really love this one. Isa ito sa paborito kong brood stag. Ayan. Ito naman yung blue face na may katawan. Ito yung blue face na may katawan. So now, pag nagpapapuro ako sa kanila, yung medyo manipis, dito ko pinapasok sa mga medyo may katawan para mabalanse. Pero talagang yung hinahanap ko sa kanila, maluwag na katawan. Maluwag na katawan. Ano, hanggang likod pag pumalo. Kaya kahit nasa ilalim, kaya nila magpatama. They can cut from under. And ito pa rin. Oh. Ayan. So, tingnan natin ang mga lakad. Tingnan natin isa-isa. Yan.
Ayan. So, yan po ang story ng mga research natin. So, I hope I make Sir Albert Madlambayan proud na ito, yung mga sinishare natin na materials, napaparami natin and I-improve natin. So, I'm extending my deepest gratitude kay Sir Albert Madlambayan dito sa mga breeding materials and for mentoring us sa breeding, not lang Madlambayan Brothers. So, I'm really thankful about dito sa mga bloodlines natin and talagang kumbaga na-improve natin sila, na-develop natin sila. Kaya until the end, we will have this bloodline. Thank you very much guys. Master Marcos ulit ito ng Team Logis.